Good day sir, I'm Angel Diaz-Dar. Sa video na ito ay papaliwanag ko kung ano ang biological evidence at kung paano ito kinukolekta sa isang investigasyon. Ang biological evidence ay mga ebidensyang nagmumula sa katawan ng tao, tulad ng dugo, laway, buhok, similya at iba pang body fluids. Mahalaga ang mga ebidensyang ito dahil naglalaman sila ng DNA na nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang tao. Sa mga kasong krimen, ang biological evidence ay malaking tulong upang malaman kung sino ang sangkot sa krimen, kung paano nangyari ang insidente at kung sino ang biktima at posibleng salarin. Kaya naman napakahalaga ng tamang paraan ng pagkolekta nito upang hindi masira ang ebidensya at magamit ito ng maayos sa investigasyon at sa korte. Isa sa pinakakaraniwan at pinakamadaling paraan ng pagkolekta ng biological evidence ay ang tinatawag na swabbing method. Ang swabbing method ay ang paggamit ng malinis at sterile na cotton swab, nakahawig ng cotton buds, upang kumuha ng biological sample mula sa isang bagay o lugar. Karaniwan itong ginagamit sa pagkolekta ng laway mula sa baso, bote, kutsara at sigarilyo, pati na rin sa pagkuha ng dugo na natuyo na, similya sa damit o kumot, at maging sa skin cells na naiwan sa hawakan ng pinto o anumang bagay na hinawakan ng isang tao. Sa prosesong ito, mahalagang magsuot ng gloves ang investigator upang maiwasan ang contamination o paghahalo ng DNA. Dahan-dahang ipinapahid ang swab sa lugar na may pinaghihinalaang ebidensya. Pagkatapos ay pinapatuyo ito at inilalagay sa tamang lalagyan na may malinaw na label. Mahalaga ang swabbing method dahil simple lamang ito ngunit epektibo sa pagkuha ng DNA. At kung tamang proseso, malaki ang posibilidad na magamit ang ebidensya sa laboratory analysis at sa korte. Isa pang mahalagang paraan ng pagkokolekta ng biological evidence ay ang pagkuha ng dugo. Ang dugo ay isa sa pinakamahalagang biological evidence dahil naglalamin ito ng malinaw at matibay na DNA na madaling ma-analyze. Sa isang crime scene, ang dugo ay maaaring magbigay ng impormasyon kung may naganap na pananakit, pakikipaglaban o krimen. May dalawang uri ng dugo na karaniwang kinokolekta. Ang una ay ang wet blood o ang sariwang dugo, at ang ikalawa ay ang dried blood o ang tuyong dugo. Ang sariwang dugo ay kinokolekta gamit ang sterilized swab at inilalagay sa tamang container, habang ang tuyong dugo naman ay kinokolekta sa pamagitan ng swabbing method o pagputol ng bahaging may dugo sa damit o tela. Tulad ng ibang biological evidence, mahalagang maging maingat sa pagkuha ng dugo upang hindi ito makontaminate. Dapat ay malinaw ang documentation at labeling ng ebidensya dahil kahit maliit na pagkakamali sa prosesong ito ay maaaring magresulta ng pagkasira ng DNA o pagkakadisqualify ng ebidensya sa korte. Napakahalaga ng tamang paraan ng pagkokolekta ng biological evidence dahil dito nakasalalay ang kredibilidad ng investigasyon. Kapag mali ang paghawak, paglagay o paglabel ng ebidensya, maaaring mawalan ito ng halaga kahit pa ito ay mahalaga sa kaso. Ang maayos na pangolekta ng biological evidence ay hindi lamang nakakatulong sa paghanap ng katotohanan, kundi nagsisilbi ring proteksyon sa karapatan ng biktima at ng inaakusahan. Sa pamagitan ng tamang proseso, mas magiging patas at malinaw ang resulta ng investigasyon. Sa kabuuan, ang swabbing method at ang pagkukuha ng dugo ay dalawang mahalagang paraan ng pagkolekta ng biological evidence. Kapag ang mga pamaraang ito ay isinisagawa ng tama at maingat, malaki ang maitutulong nito sa paglutas ng mga kaso at sa pagbibigay ng hustisya.